Worth it pa bang bumili ng second-hand car ngayong 2026? Ang sagot po dyan ay isang malaking opo. Worth it pa rin pong bumili ng second-hand car ngayong 2026. Kaya nga lang, mas marami ka na ngayong dapat i-consider bago ka bumili. Hindi po katulad noong 5 or 10 years ago na mas madaling kumuha ng mga second-hand cars. Hindi masyadong risky. Ngayon po kasi, mas marami ng risk. Kung hindi ka naman talaga mahilig sumunod sa uso, at kung okay naman sa'yo na medyo huli sa modelo ang sasakyan na gagamitin mo, ng halimbawa 5, 10, or even 15 years, para sa akin ay mas okay pa rin na kumuha ng second-hand car. Kasi guys, yung bago at saka lumang sasakyan, parehas mo naman niya magagamit papunta doon sa destination mo. Basta nasa kondisyon yung mabibili mong sasakyan. Magagamit mo rin yan panghanap buhay. At depende kung paano ka magse-setup ng sasakyan, pwede mo rin yan gamitin pang forma. Yung iba nga, nagagamit pa pang karera. Ang best part niyan ay hindi ka na mag-iintindi ng iuhulog mo monthly. Kasi guys, sa brand new car, tama na nandun yung less worry sa sira. Pero every month naman nag-uhulog ka at nagpapatubo sa bangko. Sa second-hand car, hindi mo aalalahanin na baka pag sumablay ka ng hulog ay mabatak yung sasakyan mo. Kasi once na mabili mo yan, ay iyong-iyo na yan, fully paid. Kaya nga lang guys, gaya na sabi ko sa inyo kanina, ngayon 2026, kailangan mas maingat ka sa pagbili ng second-hand car. Hindi pwede yung wala kang kaalam-alam, basta magdadala ka na lang ng pera, tapos maghahanap ka na ng sasakyan. Kailangan ngayon mas maingat, mas wais, at mas matyaga. Lalo na kung malaki-laki yung budget mo, na kaya mong bumili ng sasakyan na halos brand new pa. Kasi guys, maraming ganyan mga sasakyan ngayon na ang ganda-ganda sa panlabas na anyo, mukha talagang brand new. Pag sinilip mo yung odometer, makikita mo low mileage din. Kaya lang guys, may mga ganyang unit na sablay pala. At malalaman mo lang kapag ginagamit mo na ng long drive. Ang number one na rason guys kung bakit kailangan maging mas maingat ka sa pagbili ng second-hand car ngayon, napakarami na pong nagba-buy and sell ngayon. Mahirap nang makakuha ng sasakyan na direct from the seller or yung siya mismo yung first owner. Karaniwan ngayon, ang may hawak na unit ay buy and sell na mismo or ahente. Yan po ay dahil sa tulong ng internet. Marami pong natuto na bumili at magbenta ng mga sasakyan. Yung iba may puhunan, bumibili ng mga units. Pero marami din po dyan ang nakiki-unit lang or yung nag-aahente lang. Kaya kumisan pag titingin kayo sa marketplace, mapapansin nyo pare-parehas yung unit. Pero magkakaiba yung contact number or yung contact person. Ang ibig sabihin po nun, malamang yung nag-post niyan ay ahente. Wala naman pong masama sa pag-aahente ng kotse, kaya lang syempre, dun sa part ng buyer, kapag ka maraming ahente yung gigitna sa bentahan nyo, syempre, mas tataas po presyo niyan. Tapos ang hirap guys ngayon na sobra dami na ng buy and sell. Hindi ko naman po nila lahat, kaya lang, marami rin pong nagba-buy and sell ngayon, ang natutunan din yung mga kalukuhan sa pagbebenta ng sasakyan. Alam na alam nila kung paano re-remedyohan yung mga sira. Para kapag tinignan mo yung unit, pag in-start mo, hindi mo makikitaan ng blow-by, wala kang maririnig na ingay, malamig ang aircon, mababa ang mileage, walang talsik, walang usok. Pero pag nabayaran mo na at na-drive mo na ng malayo-layo, dun lang maglalabasan. Pero guys, ulitin ko lang hindi lahat na nagba-buy and sell ganyan. Marami po akong kilalang buy and sell or ahente na matitino. Katulad na lang po ng kaibigan nating vlogger na si Carlone Expert. Yan, maraming unit na binibenta yan. Hindi kayo bebentahan yan ng sablay. At kung gusto nyong ipasok yan sa financing, malaki po ang may tutulong sa inyo niyang kaibigan nating si The Carlone Expert. Pwede nyo pong i-visit yung YouTube channel niya or yung Facebook page niya. Ang second reason po kung bakit mahirap sumugal na bumili ng second-hand car ngayong 2026 ay dahil napakarami pong sasakyan ang nabaha last year. Salamat po yan sa mga walang silbing flood control projects. Yung mga sasakyang pinakaiingat-ingatan, hindi pinababayaan sa PMS, sa isang iglap ay naging submarine. Kasi yung mga lugar na dating hindi binabaha, marami ang mga nagulat at nabulaga na bigla na lang nagkaroon ng flash flood, lakpas tao pa. Kaya yung mga sasakyan nila ay hindi na nila nagawa ng paraang mailigtas. Siyempre, ililigtas muna nila yung sarili nila. Ang dami niyang mga nakita natin sa balita, patong-patong na mga sasakyan. Karamihan nga ay mga modelo pa.
Yung iba po dyan, ipapagawa ng may-ari para syempre magamit nila uli. Kaya lang meron din po dyan mga car owners na kapos sa budget, hindi nila kayang ipagawa. Kumisan umaabot doon sa ibinibenta na lang ng as is doon sa mga nagba-buy and sell. Automatic na yan, yung mga nagba-buy and sell naman, tatawaran yan ng sagad kasi ipagagawa pa nila. Kaya lang, meron po mga nagba-buy and sell dyan na hindi naman nila masyadong babudgetan yung pagre-restore. Lahat ng pwedeng paubrahin ay pauubrahin, including yung mga electronic parts. Patutuyuin lang nila yan at kapag gumana, salpak uli. Sa mga modelong sasakyan pa naman, napakarami ng electronics at sensors. May mga magpapagawa niyan na basta wag lang mahalata na nabaha. Mahirap po makabili ng ganyang sasakyan kahit na napakakinis pa ng itsura. Basta nabaha, asahan nyo yan na maraming mga electronic parts yan na magkakaroon ng corrosion sa loob. Then sooner or later ay bibigyan kayo ng problema. Ang advice ko lang guys, kung modelong sasakyan ang tinatarget nyo, yung maraming mga electronics, magsama kayo ng mechanic na mayroong scanner, yung mabusising mag-inspeksyon. Halimbawa na lang katulad si Jeep Doctor, sa sobrang mabusising pumili niyan. Basta nalaman ng ahente na siya ang pipili, kumisan tinatanggihan na agad. Kasi guys, masusulit nyo naman yung ibabayad nyo sa mga ganyang marurunong tumingin. Napakaliit na ng chance nyo na makakuha ng unit na sablay. Okay lang yun na bayaran nyo sila ng TF nila kasi namuhunan naman sila sa equipment at saka sa kaalaman. Bago kayo pumunta doon sa unit na gusto nyong mabili, sabihin nyo muna doon sa ahente or doon sa may hawak ng unit na magsasama kayo ng mekaniko na may scanner. Kasi meron po mga sellers na pag nalaman nila magsasama kayo ng ganyang mekanikong may scanner, tatanggi na agad yan. At kapag tumanggi po yan, ay alam na this. Tandaan nyo lang guys, karapatan nyo yan na busisiin ng gusto yung sasakyan na bibili nyo. Kailangan po talaga yung mahaba ang pasensya nyo. Di baling ilang beses kayong tumanggi dun sa mga seller. At the end of the day, mas okay po na wala kayong mabili kaysa makabili kayo ng unit na sablay. So guys, ibabalita ko lang sa inyo na meron na po tayong second channel na motovlog. Ang pangalan po niyan ay MKK or Mga Kwento ni Kuya Mikmik. Nakakatuwa po kasi kahit lilima pa lang yung video na in-upload ko dyan ay malapit na po yung maka 1,000 subscribers. So kung nabibitin po kayo sa kwentuhan natin dito at mahilig kayo sa motorcycles, ay dalawin nyo rin po yung kabilang channel natin. Ilalagay ko po yung link sa description or sa comments. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Doon naman po sa mga buy and sell, wag po sana kayong mapipikon. Ang advice ko lang sa inyo ay humanap kayo ng matinong unit para matino yung maibebenta nyo. At kung meron pa po kayong mga gustong idagdag dito sa kwentuhan natin, ay ilagay nyo lang po sa comment section. Huwag nyo lang po kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!